Ako nga po pala si Jerome. Mm. Yun lang. Okay. Ang akin pong katanungan ay tungkol po ito sa pamumuno ng isang babae. 'Di ba may sabi sa Biblia na hindi dapat mamuno ang isang babae o ang kailangan lang ang babae ay kumbaga mas mataas yung lalaki, kailangan siya magpasakop lang sa lalaki. Ito po yung katanungan ko. Sa nasulat po sa Biblia na hindi po dapat mamuno ang isang babae, ano po yung masasabi ninyo dahil po ang atin pong isa sa mga founder ay babae po. Ano po yung masasabi niyo doon po? Yun lang po, salamat. Ano yung masasabi natin tungkol sa pamumuno ng babae? Yung ating founder kasi ay isa sa founder natin ay babae. Kasi sa pananaw ng karamihan, pag sinabing founder, parang ito yung tinatawag na pinakaulo ng iglesia at lagyang pinakasandalan o sandigan. Iba po kasi ang pananaw pag sinabi ng Seventh-day Adventist na founder. Sa atin po, ang mga tinatawag na pioneer, yung po yung tinatawag nating mga nagsimula ng iglesyang ito. Sa Seventh-day Adventist, ulitin ko po ulit, hindi po iisa ang ating tinatawag na founder. Marami po sila na nagtatag, Brother Johnson, ng Seventh-day Adventist. So, tinatawag na nagsimula ng iglesyang ito. Kasama dyan sila Joseph Bates, sila James White, si Ellen G. White. Grupo po sila. Ibig sabihin, kapag sinabing grupo na nagpasimula, na pioneer na iglesia, hindi po yung iniisip ng iba na pag sinabing founder, ito po yung tinatawag na siya lang po ang dapat susundin na iglesia. And in fact, si Miss White, kasi alam ko, ang pupuntahan ng tanong na yan ay papupunta kay Ellen G. White, na siya ay hindi dapat mamuno. Unang-una, hindi po siya naging pinuno as presidente ng ating konferensya, ng General Conference, Brother Johnson. Siya po ay isa sa mga founder, kasama sa nagpasimula ng iglesyang ito, pero kahit kailan, hindi po siya naging presidente ng tinatawag na konferensya. Yan ang kakaibahan. So wala po tayong babaeng naging presidente ng General Conference o kahit anumang konferensya sa ating samahan, Brother Johnson. Binanggit po siya as co-founder. Iba po yung co-founder sa talagang founder, mga kapatid. Ganon pa man ay hindi ibig sabihin ay hindi na ipinahintulot ng Diyos na may babae na namuno sa kanyang bayan. Dahil pagka tingnan po natin yung aklat ng hukom, sa kapitulo, buta natin muna yung talatang 4. Si Deborah nga na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong yaon. Doon sa The Living Bible, ang pagkasalin, Brother Gypsy, ang sabi ay Israel's leader at that time, the one who was responsible for bringing the people back to God was Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot. So, yung paghukom na binabanggit dyan, ang translation sa The Living Bible ay leader. So, may naging leader ng bayan ng Diyos, si Deborah. Hindi ka pwedeng iglagay na hukom. Mataas ang katungkulan ng isang hukom na kung bawal ang babae. So, ibig sabihin, bagaman sinasabi natin, hindi natin naging leader si Ellen White, pero kung Biblia ang pag-uusapan, hindi pa rin ipinagbawal. Sapagkat merong nangyari na may babaeng naging leader ng bayan ng Diyos sa Old Testament. Manapa ay dapat natin pag-aralan yung pong binabasa ng ating mga kapatid para sabihin na hindi pwede maging pinuno ang babae. Ang kanila pong basihang talata ay yung unang Timoteo 2:12. Ano po ang nakasulat diyan? Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. So, tingnan niyo yung talata. Ano ba yung binabanggit dyan? Leadership sa church? O mamuno ang babae sa kanyang asawang lalaki? Ang hindi ipinapahintulot ng Diyos ay yung babae ay umibabaw siya o
niya yung lalaki. Hindi ikay pinapahintulot na ang babae ay magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kaya pagkatitingnan po natin yung konteksto niyan, yung unang Timoteo 2:12, ay hindi po leadership sa church ang pinag-uusapan. Manapa ay meron diyang sinasabi sa konteksto, nasabi siyang talatang kasunod sa 13, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, tsaka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. So, ano po ito? Parang Brother Gypsy, tungkol dito sa pagsasama ng mag-asawa bilang mag-asawa. Hindi pwede na mas mataas ang babae sa lalaki. Tsaka Brother Johnson, Misapplication kung i-apply mo ito sa church. kung ang talatang ito lang ang pagbabatayan, ito po kasi ay same na problem ng unang Korinto, ang kapitulo ay 14. Tama. Tingnan nyo mga Correct. kaibigan na, kung ang pag-uusapan lang ay mamumuno dahil kasi ang naging nangyari parang hindi na pwedeng ang babae lagi nasa babae. Mas mataas lagi ang lalaki. Hindi naman po ganoon. Sabi nga ng isa nating kapatid, trabaho ang pinag-uusapan dito bilang isang lalaki at babae. Hindi po yung dahil under mo ang babae at kailangan mo apak-apakan ng babae. Walang ganun, ano? Dito, tingnan niyo ang problema, ha. Sa unang Korinto, ang kapitulo ay 14. Sabi dito, sa chapter 14, verse 34, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ito ngayon ang pinangahawakan ng lahat. Ang babae magpasakop, lagi namang papasakop. Ibig sabihin, walang karapatang magsalita. Ito po ay tinatawag na local relevance, mga kaibigan, pagka-hermeneutics ang pag-uusapan. Kasi may problema po dito. Tingnan niyo po, tutuloy natin ang basa. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. So sa bahay daw, bakit? Ang mga babae dito nagsasalita sa iglesia. Pero sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magsalita sa iglesia. Mahalay sa inyo, magtanong kayo sa inyong asawa sa bahay. Bakit? Verse 36, lumalabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Kasi ang mga babae sa panahon na ito, sa iglesyang ito, ang mga babae nagsasalita sila na hindi po galing sa Diyos, galing po sa kanilang sarili. Ito ang problema, Brother Johnson. Yan po ang konteksto. Yan ang problema sa unang Korinto chapter 14. Ngayon, kung halimbawa ang babae naman nagsasalita tungkol sa Diyos at hindi naman labag sa Biblia, bawal ba sila magsalita? So yun po ang naging punto. Sa unang Korinto 14, sa Timoteo, hindi po pinag-uusapan dito na hindi sila pwede magsalita. At magpasakop lang sila sa asawa o sa bahay lang sila pwede magtanong. Ang pinag-uusapan dito, kasi sila nagsasalita sa iglesia, hindi po sang-ayon sa salita ng Panginoon. At saka kung titingnan natin yung context doon sa chapter 14, meron pong isang problema na inaayos na hindi nakakatulong yung babae. Kaya ang payo ni Apostol Pablo, ang babae ay magtanong na lang sa asawa nila pag uwi. So hindi po ito leadership ng church ang pinag-uusapan. Mga kapatid, kasi kung ano man ang nakakagulo sa iglesia, kahit na siya ay lalaki, ay pinapayuhan din tumahimik. Paano natin nasabi? Pakinggan po niyo yung verse 28. Konteksto pa rin ito. Basahin ko yung English para makita natin kung anong gender na pinatatahimik dito. Verse 28. Sabi po dyan, but if there be no interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. So tinan nyo, masculine. Kung wala rin magpapaliwanag sa sinasabi niya, ang sabi po doon ay tumahimik din siya. Hindi lang pala babae pinatatahimik. Tama yan. Pati Brother yung lalaki Johnson. na wala namang maintindihan sa sinasabi niya, ay tumahimik din. Tama yun. At at the same time, isa pang punto, Brother Johnson, bukod sa hindi lang babae, pwede rin lalaki. Ayan. At the same time, yung babae dito ay, kung tutuusin, sa Greek nito ay gunaikis. Ang ibig po sabihin ng gunaikis, not a general term for woman. It is only point to the wives. Ibig sabihin, kung general as babae ang ating tinutukoy, kung paano kung walang asawa yung babae? Hindi ibig sabihin, pwede siya magsalita. O dalaga siya. Tama. O ganun ang punto. Dito, dahil ang ginamit ay gunaikis,
ang babaeng may asawa na may problema na nagsasalita ng hindi sang-ayon sa sinasabi ng Diyos sa iglesia, dahil may problema, hindi nakakatulong, huwag siyang magsalita lang sa iglesia kung wala siyang maitutulong sa problema. Umuwi siya sa bahay, doon siya magtanong sa asawa niya. Yun po ang punto at tinatawag na konteksto, Brother Johnson. Ang background po kasi ng chapter 40 ng 1 Corinthians ay na-influensyan po sila doon sa paniniwala ng iba, doon sa glossolalia, yung speaking in tongues. So naging ano po ito, naging debate po doon sa church ng Corinto. Kailangan ba ito? Kaya dito kung mapapansin po ninyo, alin ba ang mas mahalaga? Magsalita ka ng wika o manghula? Ano po? Kaya doon sa hindi nila pagkakaisa doon, mga kapatid, kung meron pong sino man na hindi nakakatulong para maayos at maresolba at magkaroon sila ng iisang paninindigan, ay sabi, tumahimik na lang. Kaya nga sa atin, si Ellen White, bagamat siya ay hindi naging presidente, siya po ay ginagalang ng Seventh-day Adventist. Kasi tinuturing po natin siyang isang tinatawag na sugo ng Diyos Opo. sa iglesia. Tama. Ayan, sugo siya ng Panginoon. Actually, Brother Johnson, ayaw niyang, kahit tinatawag siyang propeta, propetisa, ay ayaw niyang sabihin na siya ay propetisa. Sabi niya, siya ay the Lord Messenger. messenger ng Panginoon. Pero kung tatawagin daw siya na propeta Propetisa ng iba, wala namang problema. Yan. Pero sa kanya, mas malawak pa ang gawain niya sa pagiging propeta o Yan. propetisa, kundi siya ay mensahero ng Panginoon. At saka napaka-humble po ni Ellen White dahil wala siyang pinoproclaim sa kanyang sarili. Hindi siya self-proclaimed leader. Hindi katulad ng iba. Sabihin mong, ako po ang sugong tagabasa. Ako po yung sugo ng Diyos. Yes, sugo ng Diyos. Siya Mahirap yun. ayaw niya eh. Ang nag-confirm sa kanya, na siya po ay mayroong kaloob ng panghuhula ay yung ibang taong nakapalibot sa kanya, At hindi the siya same sa kanyang time, sarili. ang church na lang mismo ang nagsabing siya ay propetisa. Pero kung pag-uusapan ay siya mismo, hindi niya sinabing, ako ang propetisa ninyo ha, lahat kayo maniniwala lang sa akin. Walang ganong sinabi si Miss White. Tama. At tumanggap siya ng award, mga kapatid. Hindi rin sa church galing. Galing sa Amerika, yung kanyang tinanggap na award dahil sa kanyang napakaraming mga aklat na naisulat. Kaya hindi ho basta-basta, mga kapatid, na sabihin natin na siya ay bulaan o kaya ang Adventist ay bulaan sapagkat isa sa leader ay babae. Tignan nga natin, Brother Johnson, kasi since na si Miss White na lang po, di na naman po ang ating pinag-uusapan, tignan natin ang mga achievement ng ating kinikilalang propetisa o mensahero ng Panginoon ng iglesyang ito. Kasi kaya po, baka naman sabihin, bakit si Miss White daw ang lagi natin dinidiin? Kasi na pag-uusapan, tinatanong po sa atin lagi, kaya siya po ang lagi nating nababanggit o sinasagot. Pero kung hindi naman tinatanong, wala naman natin yung binabanggit tungkol sa kanya. Tingnan nyo, Brother Johnson yung acknowledgement sa kanya ng ibang tao sa Library of Congress. Kung napamilyar po kayo sa Library of Congress, nandoon po ang lahat ng tinatawag na mga lahat na may mga author ng libro na kinikilala na kung sino yung pinakamaraming kopya, kung sino ang pinakamaraming nabenta o na ilimbag. Ang una po sa Library of Congress, si Vladimir Lenin ng Russia Communist leader. Yan po yung unang libro, siya po ang pinakauna doon sa Library of Congress. Tapos si George Simenon Franco ng Belgian detective story writer. Pangatlo po si Leo Tolstoy. Kung kilala niyo po yon, Russian novelist. Tapos po ang pang-apat, Brother Johnson, si Ellen White, co-founder ng SDA Church, yung kanyang aklat na Step to Christ. Nakasama po siya doon sa Library of Congress na pinakamaraming nailimbag na aklat na isalin sa iba't ibang mga tinatawag na lengguwahe, yung Step to Christ. Tapos, pang-apat po siya, mga kaibigan, mga kapatid. Pang-lima po si Karl Marx, kilalang communist at philosopher, pero pang-lima siya, pang-apat si Miss White. Sino ba si Miss White? Ang sinasabi natin grade 3, ang kanyang pinag-aralan, elementary, hindi nakatapos, lahat ng kanyang kalaban, lahat ng kanyang kasama dito nakatapos at magagaling, pero siya pang-apat. Yung si Karl Marx, pang-lima. Si William Shakespeare, pang-anim. Si Agatha Christie, pang-pito, yung English mystery writer. Si Jacob at Wilhelm Grimm ng German Fairy Tale Collaborators. Pang-walo, si Ian Fleming. Kilala ba si Ian Fleming? Santo? James Bond. Siya po ay pang-siyam lang. Tapos si Ernest Hemingway
American novelist, pang-10. Pang-ilan si Miss White na mababa lang ang tinatawag natin pinag-aralan, elementary, pang-4. So ibig sabihin, nasa top siya mga kaibigan. At hindi po natin yung ginawa, kundi yan po in-acknowledge ng Library of Congress. Eh, yung mga namumula kay Ellen White, wala man yata doon. Kahit la library, wala eh. Oo nga. So, yan po yan mga kapatid. Sabi nga nila ang pangitain daw ni Ellen White ay bunga lang daw ng sakit. Sabi pa nila, sira ulo. Kung ganyan ang sira ulo sa atin, doon na ako kaysa doon sa hindi naman sira ulo, wala mang aklat na naisulat. Ang sira ulo, maraming damit kabisado. Ginamit ng Panginoon, pero yung nga. librong ginagamit, nagkakaisa. Sa dinami-dami ng aklat niya, pare-parehas ang kanyang sinusulat na mensahe, hindi po nagkakaiba-iba. Tama. Okay?